Okay, so blessed evening, no, kaniyong tanan. Welcome sa sabdi nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so blessed evening to all the okay. Okay, so blessed morning, no, evening day kanatong tanan. Welcome no sab dining programa, no, sa Ginoo. You are the Okay, so blessed evening, no, kanitong kanatong tanan. No, welcome no sabi ni nga programa, no, sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so blessed evening, no, kaninong tanan. Kanatong tanan mga igsoon, no. Salamat gyud sa Ginoo igsoon din padayon kita, no, na magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios, no. So welcome kanatong tanan, no. Gabi na ta, no, unsay ka na bang manayon mga dili unta ta mag live kay kana bang nya kay na naman ta diri gapuyo sa simbahan no, na naman ta diri nagapuyo sa simbahan nya gusto man pud ang Ginoo nga mag live ta, no. So glory to God, no, igsoon salamat gid sa igsoon ini nga kagabion din magatuon magapamalandong no sab kita, no, sa pulong sa Dios, no. So welcome no kaninyong tanan kanatong tanan mga kapatid no, salamat gyud sa Ginoo igsoon din padayon na sad kita, no, nga pamalandong sa pulong sa Ginoo, no. So welcome kaninyong tanan, no. So Luzon, Visayas, and Mindanao, no, shout out sa tanan nga mga MOT LGC family, no. So kakarating lang po natin, no, kakarating lang po natin mga kapatid na mula sa paghahatid, no, ng mga ng ating mga kapatid, no, sa pananampalataya, no. So blessed evening kaninyong tanan og salamat tungod kay mag-uban na sab kita sulod sa usa ka oras, no. Bala gabi na, no. Ang importante igsoon nga mahimo nato ang bulaton sa Ginoo, no. So shout out, no, kaninyong tanan, then welcome nini nga programa sa Ginoo, no. So igsoon ko na may mga shout out sa tanan nga mga MOTLGC, no, kung na may mga no, kung na may mga pangutana, no, just comment down, no. Kung na may mga pangutana, just comment down, no. Kung may babatiin po kayo, just comment down mga kapatid. Okay? So welcome kaninyong tanan nining programa sa Ginoo, no. So okay, no, shout out, no, sa tanan nga mga no, sa tanan nga mga signal. Okay, hello. Shout out sa tanang mga viewers and listeners
around the globe, no? So again, kung na may mga pangutana, just comment down, no? Kung may babatiin po ka, just comment down, no? Kung na may mga naamoy paampuan, just comment down, no? Shout out, no? Shout out kay Ma'am Beverly, no? Tranghia, no? Anak ni Tia Alding, no? Ngamon siling diri sa Udlot. No, salamat gid sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Ganina daw. Salamat gid kay ganina daw. Nakasimba na daw ka, no? So glory to God, no? Shout out po no kay Pastora Ria Ruigas. Pastora, blessed evening. Thank you for watching, and then I declare abundant blessings to you and to your family. No, God bless, no, whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus name. No, so blessed evening kanimo diha, no? Thank you for watching. So don't forget to share, no, sa to nga live, no, sa atong mga amigo, no, mga amigo nato, no, mga amigo nato kauban sa trabaho, silingan, labuan sa relatives, no. So just share this live to them. Okay, so blessed evening, no, kaninyong tanan, kanatong tanan. Shout out no pod sa to pod nga pinalangga, no, nga mayor, no, diri sa municipality of San Remio, no, kay Honorable Mayor Attorney Al Fistolante, no. So blessed evening, no, kaninyong tanan, kanatong tanan, no, kang sa atong beloved Mayor Attorney Al Fistolante, no. So blessed morning, no, kanimo da Mayor. Thank you for watching, no. Okay, then sa imo pod nga Munico Iho, no, kasi pod nga Munico Iho nga si Engineer Kyle Alfonso Pistolante, no. So blessed evening, no, kung tubigate, no, blessed evening, no, kaninyong tanan, kanatong tanan, mga igsoon, no. Shout out Pastor Aria Ruigas, blessed evening. Shout out din kay Sir Ruel Tirana, Ruel is Tirana, shout out. God bless, no, God bless kaninyong tanan. Thank you for watching, no, kay Sir Ruel Tirana. Sir, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus name, no, whatever your heart's desire, no, God give it to you right now in Jesus name. Okay, so shout out, no, sa atong municipal mayor, Mayor Honorable Attorney Al Pistolante, no, blessed evening, no, og sa iya pod nga First Lady, no, kay Honorable Maria Vida Pistolante, blessed evening. And then also, no, blessed evening pod kay sa iya pod nga Munico Iho, no, kasi nga si Engineer Kyle Alfonso Pistolante, blessed evening. And then shout out pod ka sa atong municipal vice mayor, no, kay Honorable Mariano R. Martinez, no. So blessed evening kanyo vice. And then also kay sa atong municipal councilor, no, namely, no, Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, blessed evening. And then kay Honorable Maria Vida Pistolante, blessed evening. Honorable Conrado Luon, Honorable Lo Ornopia, then Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Conrado Luon, Honorable Nino Bascon, no, Honorable Romeo Cayo, no, blessed evening kanyo diha. Thank you for watching, no. Salamat dito mga kinabuhi nga andam gyud nga magpagamit diha sa Ginoo, no. So blessed evening kaninyong tanan. And then blessed evening pod, no, sa ato nga mga barangay officials, no, diri sa Hagnaya, no. Shout out, no, kay Barangay Kapitan Rogelio Mico Pistanio, blessed evening. And then sa ibang mga kaubanan, no, kay Honorable Jane Cabahog Saludo, then Honorable Josepina Paras, Honorable Dario Persuilo, Honorable Brian Baterna, Honorable Rami Veracruz, then Honorable Judito Tudtod, Honorable Espiritu Cayon, then kay Ma'am Gloria Baterna, no. So blessed evening, no, kaninyong tanan, mga igsoon. Salamat gyud sa Ginoo. Then shout out, no, sa tanan nga mga viewers and listeners, no. Don't forget to share this live, no, to your friends, and then to your
loved ones, no? So blessed evening, no, kaninyong tanan, no, kanatong tanan mga igsoon. Salamat yun sa Ginoo, igsoon nini nga kagabhion. Okay, so again, no, shout out, no, sa tanan, no, kay sa ato pod nga unsa ni, no, sa ato pod nga inahan sa kwarto distrito, no, kay unsa ni, sa glory to God, no, sa tuwin na sa kwarto distrito, no, si Honorable Congresswoman Janice Salimbangon, no. So blessed evening, no, kanimo dia. Thank you for watching, no, kay Madam Honorable kitsa gani, Honorable Congresswoman, no, Janice Salimbangon. Din sa iyapod nga mga kaubanan, no, sa iyapod nga mga kaubanan, sa iyapod nga kaubanan, no, si Attorney Nelson Mundigo, no. So blessed evening. And then also, no, blessed evening also, no, kay Ma'am Jeannie R. Maminto, no. So blessed evening, no, kaninyong tanan, kanatong tanan mga igsoon, no. Salamat gyud sa Ginoo igsoon nini nga kagabion. Okay, so shout out, no, kaninyong tanan, no, shout out kaninyong tanan mga igsoon. Salamat gyud sa Ginoo, no, sa inyong mga kinabuhi. Okay, so blessed evening, no, kay Sir Joel, si Sir Joel Lastimosa, no, basketball player man si Sir Joel Lastimosa, no, mo sa Julas, no, so captain sa Alaska sa una, no. So blessed evening dia, no, kay Sir Joel Lastimosa. Thank you for watching, sir. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in the name of Jesus. Whatever your heart's desire, God give it to you in the name of Jesus. Okay, so sa ato pod nga amigo pod nga mayor, no, sa ato pod nga amigo nga mayor sa Daan Bantayan, kinsa kanito, si Honorable San Shimura, no, Honorable San Shimura, no, ato nga amigo, no, sa diri sa Daan Bantayan, mayor sa Daan Bantayan, no. So blessed evening, no, kaninyong tanan, kanatong tanan, no, kay Honorable Mayor San Shimura, no. So blessed evening. And then sa he is running for congressman, no, sa kwarto distrito, no. So glory to God. Then shout out po sa mga kaubanan, no, sa iyang loving wife, no, kama si Ma'am Cherry Shimura, and then kay Ma'am Kerry Shimura, and then also kay Sir Iki Salazar, no. So blessed evening, no, kaninyong tanan diha, no, kanimong tanan. Thank you for watching, no. Glory to God, no, glory to God. Then also blessed evening, no, kay Ma'am Lilani Agudo. Ma'am Lilani, blessed evening, ma'am. Thank you for watching. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus name, no, in all aspect of life, no. So glory to God, Ma'am Lilani, no, Ma'am Lilani, okay, no, kay Ma'am Lilani, ang sapilido na ni Ma'am Lilani Agudo. God bless po. Thank you for watching. Okay, so glory to God, John. Di ta magdugay, no, murag nadugay naman ta, no. Okay, so glory to God, no. So first, Philippians chapter 1, verses 1 to 11, no. So Philippians chapter 1 verses 1 to 11. Okay, so blessed evening, no, kay Junaline Kambal, no, Jo. Blessed evening kanimo diha, no. Thank you for watching, no, kay Ma'am Junaline Sisbrinyo Kambal, no. Thank you for watching, Ma'am Junaline, no. Salamat gyud sa Ginoo sa imo nga kinabuhi, no. So glory to God, no, glory to God mga kapatid. Okay, igsuon, I declare, Ma'am Jo, abundant blessings to you and to your family in Jesus name. No, whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus name. No, so good evening, Pastor. Pa-shout out to all, no. Shout out, no, kay Junaline Kambal, and then sa ipong mga anak, no, nga si Christy, si to
Kalimot ko, Jo. Si Christy and then si okay, Jo, pakikuan daw ko na ko, Jo. Then si Ken, no? So, karanay ko na ibaluan, no? So, glory to God. Glory to God, mga kapatid, no? So, okay, ate, palihog ko sa timeline. Okay, so please open your Bible to the book of Philippians chapter 1 verse 6. Okay. Philippians chapter 1 verse 6, no? Nindot kayong pulong sa ginigsoon, no? So, Philippians chapter 1 verse 6, no? Just comment down, no? Kung may babatiin po ka, just comment, no? Salamat yun sa 8 billion, no? 8 billion people, no, nga nanood na nananaw ron. No, so blessed evening, no. Okay, no, Philippians chapter 1 verse 6. Ayun pong sino, ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga apilo na to, so apilo na lang nato igsoon ang 1 to 11. Gikan ni Pablo og ni Timoteo, mga sulugoon ni Kristo Jesus, alang sa tibok katawan sa Dios sa Pilipos, nga nahiusa kang Kristo Jesus lakip sa mga pangulo ug sa mga katabang sa bulaton sa simbahan. Okay, si Christy, si Yula, ug si Kin. Okay, na si GD. Okay. Then, ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kanino sa grasya ug kalinaw. Verse 3. Nagpasalamat ako sa Dios sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo ug malipayon ako sa pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan. Verse 5. Tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo, sukad sa una gayong adlaw hangtod karon. Verse 6. Og busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Verse 7. Angay gayod bation ko kini alang kanino sanglit gimahal ko man kamo, kay nakig-ambit man kamo sa kamong tanan ni ining pribiliyo nagyatag sa Dios kanako, dili lamang karon nga nabilanggo ako, kundi samtang gawas noon pa ako sa pagpanalipod ug sa pagpalambo sa balaton sa ebanghelyo. Verse 8. Nasayod ang Dios nga timos kung nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Verse 9. Mo'y akong pagampo nga magtubo unta kamo sa inyong gugma, kahibalo ug kalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon ini maputli kamo sa walay ikasaway diya kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Mapuno unya ang inyong kinabuhi sa maayong mga hiyas nga gikan ni Kristo, no, Hesukristo alang simaya ug dungog sa Dios, no. Ang Ginoo magadugang, no, sa pagpanalangin sa nga mga pulong magaampo kita, no. So glory to God. Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Salamat, Holy Spirit. Without you, I am nothing. In the name of Jesus, Lord, I am just a microphone sa mga pulong. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, si Apostle Paul, gidala iyang panyo og mga tapis ngadtos mga masakiton na ngaayo silang tanan og nanggula ang datang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandongan siyang anino ang mga masakiton na ngaayo silang tanan og nanggula ang datang mga espiritu. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners, Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, Lord, they are now completely healed in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. Oh, yeah. Okay, so blessed evening. Gutom paglungag, gutom ko. Okay, so inig igsoon kung atong tan-awon pagaybas ate tabang ite. Kung imo tong pagaigsoon ba, ingon dire verse 1.
Gikan ni Pablo og ni Timoteo mga sulugon ni Kristo Jesus. Okay, no? Gikan ni Jorim og ni Pastora Jasmine Pros mga sulugoon ni Kristo Jesus, no? Muna ko nimong tanong pagayo, kita day tanan, no, mga sulugoon di ay ta sa Ginoo. Hello? Every one of us, we are servant of Christ. No? Mga sulugoon di ay kita. It means aduna di ay tay agalon, no? May ano tawag ay yung Tagalog sa agalon ganete? May bossing po tayo, kumbaga no, may master tayo, no? Din gikan ni Pablo og ni Timoteo mga sulugoon ni Kristo Jesus, no? Ang ato ding address, we are God's servant. We are the servant of Christ, no? Mga servant di ay kita. So naatay master. Ibig sabihin dahil servant ka, may pinapagawa ang Diyos sa'yo. No? God has something to command or He has assignment, no, nga iyang ginahatag kanimo. Nga iyang ipabuhat kanimo, mga kapatid. Hello? Muna ko nimong sabton pag-ayo, no, kung ato ning sabton pag-ayo igsoon si Pablo ug si Timoteo mga sulugoon ni Kristo. So, we are the servant of Christ and Christ is our master. No? Ibig sabihin, may pinapagawa ang Diyos sa atin, no? May pinapagawa ang Diyos sa atin na kailangan nating gawin kasi time will come mananagot tayo sa amo natin. Hello? Take note. You are not the master of yourself. May master po tayo. May agalon ka. You are a servant. It means you have a master and then may pinapagawa ang Diyos sa'yo. Dami kasing mga Christian ngayon, dami kasing mga Kristohanon karon, nakalimutan nila that they are servant of Christ. May mga master po tayo. Time will come, we give account to our master. No? At may unsa tawag doon? May ipinapagawa ang Diyos sa iyo, no? Naa siya'y gihatag nato, naa siya'y gipatrabaho nato. Time will come, mananagot tayo sa Kanya. No? So, blessed evening, no, kay Ma'am Ana Dimiar Guanzon. Ma'am Ana Dimiar Guanzon, Ma'am, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Kapatid, kung titingnan natin ba, kung tanaw na ito pagayo, gikan ni Pablo o ni Timoteo, mga sulugoon ni Kristo, dapat nating tandaan, we are a servant. May master po tayo. At may pinapagawa ang Diyos sa atin. No? May pinapagawa ang Diyos sa atin. So time will come, mananagot tayo sa Kanya. Ang problema lang ngayon sa mga Kristohanon, they forget that we have a servant. And we have a master. Kaya nga yung mga Kristiyano karon nagpataka na lang, they forget, no? Paglungag. Ha? Paglungag. Gutom. No, kung atong tanawon pagay, kung atong sabton pagayo, mo din na dagang Kristiyano na tanaw na to, nakalimutan nga natay master. No? Nakalimutan natin na may master tayo. May creator tayo. May Diyos tayo, kapatid.
time will come kapatid, aalis din tayo rito sa mundo. At saka kapatid, yun bang mananagot din tayo? Hello? Mananagot tayo mga kapatid. Ipapel to now. No? Muna kunin mong sabton pag-ayo kung atong tampay, we have a master. We are a creation and we have a creator. Then we give account to God. So, we have a master. We have an assignment to do. Then mananagot tayo. Kapatid, baka nakalimutan mo na may master ka, na may Diyos ka. Hello? Di ba? Now, ikaw, kumusta man ka? Basin nakalimot ka, no? Basin nakalimot ka na may Diyos ka. Sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo, kapatid, no? Sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo, kapatid, time will come, mananagot tayo. We are God's creation. May Diyos tayo, which is doon tayo sa Kanyang mananagot, time will come. Ano bang gibilin sa Diyos sa imo? No? We are just a steward yan. Matagal na ko na tong gustong ibagitin. We are just a steward. Steward ay sa Diyos. We are His servant. Jesus is our master. Only we are His steward. No? Pinagkaloob sa atin sa Diyos, inahabilin sa Diyos sa atin, unang-una yung buhay natin. Yung buhay natin, yung good health natin, yung salvation, may mga assignment na dapat nating gampanan. Hello? Alam mo ba kapatid, any moment of time, pwede tayong mamamatay. Hello? Every moment of time, pwede tayong mamamatay. At doon tayo mananagot sa Panginoon. Ano bang ginagawa mo? Paano mo ba ginagamit yung buhay na binigay ko sa iyo? Okay? Yung kayamanan na binigay ko sa iyo. Yung oras, yung 24 hours a day, paano mo ba ginagamit 'yun? Yung pera mo, saan mo ba ginagamit 'yun? Yung mata mo, saan mo ba ginagamit 'yun? Yung tenga mo, yung bibig mo, saan mo ba yung ginagamit? Yung katawan mo, saan mo ba ginagamit 'yun? Hello, we are a servant. And we are just a steward, everything that of even our life. Kapatid. Hello? Diba? Now, babawiin yan. Diba? Time will come. Ang mata mo saan mo ginagamit? Kaya nga, naging, ano tawag doon ate? Malabo na yan eh. Yung tenga mo, sinong pinapakinggan mo, nakikinig ka ba sa salita ng Diyos? Kaya nga eh. Nanlabo yan eh. Bakit? Saan yan ginagamit? We are just a steward. We are God's servant. God is our master and we are His servant. And we are just a steward. Everything that we have. So time will come, mananagot din tayo sa Kanya. Hello? Binigyan ka ng Diyos 24 hours a day. Saan mo ba ginagamit? No? Alam mo, daming Kristohanon karon, they forget that they are just a servant of God. Kahit yung buhay mo, galing sa Diyos yun. No? Kahit yung buhay mo, galing sa Diyos yun. Yung boses mo, galing sa Diyos yun. Yung talento mo, galing sa Diyos yun. Yung pera mo, galing sa Diyos yun. Yung good health mo, galing sa Diyos yun. Yung mga anak mo, galing sa Diyos yun. Yung trabaho mo, galing sa Diyos yun. Ang tanong, ginagamit mo ba para sa Kanya? Hello? Ginagamit mo ba yun para sa Kanya? Remember? You are just a
steward. You are just a servant. No? We are a servant of God. We have our master. Kaya nga kung ano ang saan mo ginagamit, no? Saan mo ginagamit yung katawan mo? Saan mo ginagamit yung good health mo? Saan mo ginagamit yung talento mo? Saan mo ginagamit yung pera mo, yung kayamanan mo, yung posisyon mo? Tayo mo lang kapatid, mananagot ka dyan sa Panginoon. Minsan ginagamit mo pa yung kayamanan mo, ginagamit mo yung good health mo, ginagamit mo pa yung talent mo para malayo sa Panginoon. Pinapahiram mo kasi ni Satanas, ginagamit mo kasi kay Satanas. Kaya nga, yung talent mo, hindi mo pinagamit sa Panginoon. Grabe ka magkanta. Grabe ka magkanta eh. No? Grabe ka magkanta, kapatid. Akala mo okay yun. Sino bang nagbigay ng boses mo? Ang Diyos. Dapat sa kanay mo ngayon gamitin, di ba? 1 Corinthians. No? So, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whatsoever ye do, ye eat or ye drink, do all to the glory of God. You are just a steward. Time will come. Time will come, kapatid. Babawiin yan sa'yo. Yung mata mo, kahit saan mo ginagamit. Yung bibig mo, nagsilang kag-amura. Yung tenga mo, nagiging maritis ka. Time will come, babawiin yan ng Panginoon, because we are a servant, and we have our master, and then God, our master, give us assignment to do it. Ang problema nga lang sa mga Kristiyano ngayon, hindi lang nakalimutan nila that they are a servant, they have their master. Unang-una, di nila alam na may pinapagawa pala ang Diyos sa kanila. No? Nakalimutan nila that God may pinapagawa pala ang Diyos sa kanila. Iba yung pinagkakaabalahan ng iba diyan eh. No? Ang ubang mga tao, lahi ang ilang gikabisihan, mga kapatid. No? Lahi ang ilang gikabisihan. Busy sila sa sarili nila, busy sila for making money, busy sa trabaho. Hindi masama yung trabaho, may trabaho ka. Hindi masama yung maghanap ka ng pera, syempre kailangan din natin yun. Hindi masama yung may pamilya ka. Ang problema nga lang, ginagamit yung pamilya mo, yung trabaho mo, para magpapalahi ka sa Diyos. Pastor, grabe busy ka rin ka, pastor, sa opisina, pastor. Talagang hindi ako makapagsimula. Pastor, pag may time ko magbisita ako. Pastor, hello. Kasi may trabaho kasi ako, pastor, tapos ito eh. 'Di ba? Yung cellphone mo naman, ginagamit mo naman, hindi naman sa ayos eh. Minsan yun pang cellphone mo ginagamit mo para magkasala ka eh. Pinahira mo pa ni Satanas eh. Kayo pang dalawa nanood eh. Hello, remember we are just a servant. May servant ka sa Panginoon. May master ka. It means may inuutos siya sa'yo. Ang tanong, ano bang utos ng Diyos sa'yo na kailangan mong gawin? Sad to say, daming Christian ngayon sa mundo, daming mga tao ngayon sa buong mundo, they do not know what is their assignment. They thought na mag-aral lang sila, makapagtrabaho sila, makapag-asawa sila, and then magkaanak sila. Ano dayon? Hello? Diba? Nung muna, kung titingnan natin mga kapatid, may trabaho ka na di mo dapat kalimutan, dapat mong ayusin. Doon ka dapat magiging abala. Hello, blessed morning no kay Pastor Ria Rigas. Thank you for watching no Pastor Ria. Kapatid, hello. May assignment ka, gawin mo. No, ako, pasalamat ko sa Ginoo kasi alam ko kung ano ang assignment na binigay ng Diyos sa akin. I am a pastor, and then God is entrusted me a people, so that kailangan ko yang pagtuunan ng pansin. Dapat yung talent ko, yung kayamanan ko, yung goodwill ko, doon ko gagamitin para ma-fulfill, magawa ko yung assignment na binigay ng Diyos sa akin.
Daming Christian ngayon, hindi nila alam kung ano bang gagawin nila sa simbahan. Nagpunta lang sila sa simbahan, nagsimba, nagkanta, pagkatapos uwi, balik naman Miyerkules, balik naman Sabado, balik naman Domingo, tapos simba sila doon, kanta, tapos uwi na naman. Hello. No, katulad ni Pastor Aria, may ano siya, may in charge siya sa young people. Sige, gawin mo 'yan. No? May in charge sa Limen, may in charge sa Umiso, may in charge sa Udlot, may in charge sa Tambungon. Gawin niyo yung mga assignment niyo. Gawin natin yung, because we are a servant, God is our master, and din may pinapagawa ang Diyos. Alam mo kapatid, ito yung napagtanto ko at sinabi ng Panginoon sa akin, kung wala kang assignment, wala kang ministry sa simbahan, walang meaning, kumbaga, para lang, wala lang. Basta yung nakapagsimba ka lang, okay lang. Pero kung may assignment ka, may ministry ka na hinawakan, yung youth ministry, may hinawakan mo yung youth, ay kapatid, palabang may goal ka ba, ito yung gagawin ko sa kanila, tapos pinipray mo sila, ginawa lahat para kanila, pakita mo yung nag-grow sila spiritually, ay sarap sa pakiramdam. Pero kung nagsimba ka lang every Sunday, wala kang ginagawa, wala ka ng ministry, simba ka lang, tapos kanta ka, upo ka, kanta ka, upo ka, tayo ka, tapos bigay ng offering, tapos uwi ka na. Hello. Wala kang goal. Bakit? Ano bang silbi nagsisimba ka dyan? Para ano lang? Hello? Verse 1 pa lang tayo. Ibig sabihin, we are a servant. We have a master. And then may pinapagawa ang Diyos sa atin. We are just a steward. No, may youth ministry ka. May may choir ministry ka, ikaw in charge sa worship team, ikaw in charge sa young people, ikaw in charge sa Limen, ikaw in charge sa women, sa Umiso, diba, gawin mo 'yan. Alam mo, kung may ministry ka doon sa church mo, doon mo makikita, ito palang silbi ko sa simbahan. Ito pala, kaya naman pala, magbabasa ako ng Bible lagi, magpipray ako, at tapos magsuluwining ako, tapos ito. Kasi, ito palang assignment ko, ito palang ministry ko sa church. So, grabe, kumbaga, may meaning, hindi mo lang, you are challenging yourself, no? Alam mo kapatid, ito, pag nagsimba ka lang, simba ka, kanta ka, kanta ka, tayo ka, upo ka, tapos uwi ka, nakikinig ng salita ng Diyos, tapos uwi ka, walay meaning ay pagkakristano. Walay meaning, walang silbi yung pagiging Christian mo, para ka labang kahoy, para ka lang gulay, para ka lang gulay na, palagay natin para ka lang kahoy, palagi kang inaalagaan, may vitamins, may tapos hindi namumunga. No, so blessed evening no kay Sir Honorable Modi Asingwa Katiho. Honorable Modi Asingwa, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. You are public servant. I decree and declare abundant blessings. And then tinawag na yung bang you have the mind of Christ, of God. You have a mind of Christ, that you're able, that God give you wisdom so that you were able to lead the people, to serve people. Kapatid, kung wala kang ministry sa simbahan, parang walang meaning yung buhay mo. Simba ka lang, kanta ka lang, ginagawa mo lahat pero iba talaga yung may goal ka, iba talaga yung may accomplishment ka, iba talaga yung may ministry ka, para kahit papano, kahit yun bang, hindi alam mo kapatid, kung wala ka ministry sa simbahan, pagod magsimba, dali ka lang matisod, dali ka lang ma-discourage, mag-backslide, gano'n. Wala ka mang inaalagaan, no? Wala kang inaalagaan kapatid. Kay napakaganda, napaka-bless mo kung may binigay ang Diyos na ministry sa simbahan. Para yun, yung pagsimba mo may meaning, at saka hindi lang, ang pagsimba kasi, parang nag-charge ka, no?
para bang naglinis ka lang sa bakuran mo, sa garden mo, pero wala kang tinatanim, kaya nga ilang buwan nang nakaraan, nakalipas, wala kang hina-harvest. Take note, you are just a servant. You are a servant, we have our master, it means may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Now kapatid, ito, ano ba kaya ang assignment mo? Ano ba kaya ang role mo diyan sa simbahan? Ano ba ang assignment mo? Ano ba ang ina-assign ng Diyos sa'yo dyan sa simbahan? Ano bang ministry ang binigyan ng Diyos sa'yo dyan sa simbahan? Kasi pag may ministry ka sa simbahan, kapatid, ay hindi lang sarili mong sina-challenge mo, kundi nagiging blessings ka sa mga tao, and then you are so potential instrument, kaya nga nagdahil sa buhay mo, kapatid, lumago sila sa Panginoon, at sila na rin nag-share na din, nagwali na din. 'Di ba? Ang ganda sa puso niyan. Hello. Verse 1 pa lang tayo. 41 minutes na tayo. Andre, alag sa tibok katawan sa Dios sa Pilipos nga nahiusa kang Kristo Hesus lakip sa mga pangulo o sa mga katabang sa bulaton sa simbahan. O, di ba? Yung diri, alang sa tibok katawan sa hagnaya nga nahiusa kang Kristo Hesus lakip ang mga pangulo, ang mga katabang sa bulaton sa simbahan. Hello, importante pala katabang ka. Kung sa simbahan, simba ka lang, hindi ka worker, hindi ka wala katabang, normal yun nga, kapuyan ka, laayan ka, nga naman, wala ka mang ginagawa. Wala kang inaalagaan, wala kang accomplishment, hindi ka excited kasi wala ka namang ginagawa. Pagtingin mo pa lang doon na natitisod ka na, na-discourage ka na, pero kung may ministry ka, may youth ministry ka, ay instead na matisod ka, hindi ka na dapat matitisod kasi ikaw yung nagdala eh. Dapat hindi ka matitisod, hindi ka maluyahan nga naman. Ikaw nagdala, may ministry ka, ug maluyahan ka, katong mga tao, katong assignment, katong ministry, nagatag sa Diyos nimo. Ano yun? Unsa na may tabo sila ha? Kasi makalimot kong Bisaya, ang Tagalog nito tanan. No, ayun din eh. Alang sa katawan sa Dios sa Pilipos o sa hagnaya, nga niusa kang Kristo, lakip ang mga pangulo ug ang mga katabang sa baloton sa simbahan. So naday leader sa simbahan, napo day mga katabang sa simbahan. Muna lumago yung simbahan kasi may pastor, no? Okay, may pastor ang simbahan, no? May pastor ang simbahan at the same time, no, may pastor ang simbahan at the same time may katabang pod ang simbahan. Hello? Kung walay pastor, walay katabang, anyari? Kung may pastor pero wala pa'y katabang, anong nangyayari sa simbahan? No, blessed evening kay Bishop Rolando Jr. Alosilla. Bishop, I decree and declare abundant blessings to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you right now in Jesus' name. Receive in the name of Jesus. No, kapatid, kung titingnan natin ba, no, kung atong tanawon kung atong sabton pag-ayong mga kapatid, may katabang sa simbahan, may leader sa simbahan. So, ang simbahan kung walay leader, ano ang mangyayari? Kung ang simbahan po, wala po'y katabang, kawawa yung simbahan. Kasi si pastor lang ang naglihok. Ikaw naman pabigat ka, kapatid. Kung ang isang member sa isang simbahan, wala naman siyang ministry na hinahawakan, nagiging pabigat siya sa simbahan. Kung baga, palagi ka nalang binibigyan ng vitamins, ng fertilizer, hindi ka man namumunga, talagang parasite ka na. Hello, take note ha, napakasakit pakinggan, pero ang bawat mga sabi nagtagalog man ta. So bawat gani, ang matag usa ka makaanakan sa Ginoo, kung wala siya ministry gikuptan, kung wala siya gina-assign nga trabaho sa simbahan, pabigat siya sa pastor. Nganuman, ang paatimanon man siya.
Di ba? Nya kana pay dula nya dugay pag gid sa simbahan wala kay ganay tabo nahimo pa kang kapandulan sa uban. It's ate. Mahimo ka pang kapandulan sa uban mga kapatid. Pabigat ka sa pastor, kapandulan ka pa sa uban. Hello? Muna importante dapat alam mo dapat alam mo kung ano ang ministry mo sa simbahan. Tulungan mo si pastor. Huwag mong i-blame si pastor. Huwag mong itulak si pastor. Tulungan mo si pastor upang lumago yung kingdom sa Diyos. Hindi pala na kay pastor na trabaho. No? Trabaho mo yan. Trabaho natin yan. Doon may pastor, may katabang. Ang Diyos nga atong amahan o Ginong Gusto maghatag kaninyo grasya ug kalinaw. Hello? Tawagi. It means kapatid. Sa inyo na. Okay. Muna ko nimong tanong pag yung atong sabton pag-ayo, kung atong sabton pag-ayo mga kapatid, ang Dios nga atong amahan og ang Ginoong Hesus maghatag kaninyo og grasya og kalinaw. Now, ito kapatid ha. God give us grace and peace, grasya og kalinaw kana kung nagpagamit kas Ginoo. If you are servant, kung wala ka nakalimot nga servant ka, wala ka kalimot nga dili kay master o gibuhat nimo imong trabaho kapatid, grace and peace. Ingano dagang Kristiyanon karon walay kalinaw, walay grasya, ingano man tungod kay wala man nagpagamit sa Ginoo. Kapatid, sorry to tell you pero this is sabi ng Panginoon. Kung wala kay ministry sa simbahan, wala ka kabalo kung unsay trabaho nimo sa body of Christ, ang mangyayari pabigat ka sa pastor, pabigat ka sa simbahan. Hello? Nakikita mo yung kulang sa simbahan, yung mga negative dyan sa simbahan, nakikita mo kasi wala ka namang ginagawa. Hello? Muna kailangan kapatid, alam natin kung ano ba ang part ko diyan sa simbahan. Hoy, nganong nagtagalog man ta noon sa mga masati test. Ngano man nga sa to? Ngano man ay saha? Katugon magugo. Kung ang usaday ka Kristiyanon, wala siya ministry sa simbahan, pabigat na siya sa simbahan. Dugay na ka sa simbahan, wala kay ministry, di ka katabang sa pastor ang nitabo. Pabigat ka sa simbahan, sakit ka sa ulo sa pastor. Posible dami pang mga tao ang natisod. Daghang mga tao ang napandol. Ano ka Tagalog ka? Dagang mga tao ang napandol si mong kinabuhi. Nga naman, wala man kahikuan, nagsira magkagtanaw sa mga tao. No? Sino magkagtanaw sa sayop sa ban, wala man kay giatiman. Hello? Muna, nindot kaayo igsoon mo ni, ang grasya, teknodre, ang Dios nga atong amahan o ang Ginoong Hesukristo, maghatag kanyo grasya o kalinaw. Paano maghatag ang Dios og unsaon paghatag sa Dios sa imong grasya ug kalinaw nga wala man ka nagpagpagamit sa Ginoo. Atur man ka sa simbahan, kanta ka didto, tindog, lingkod, ampo, tapos offering, pagkatapos uwi na ka. Kabalo kang tinuod bitaw nga kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kanang nakay gatiman nga kalag. Hello? Ang tinuod nga kalipay sa pagpangalagad sa Dios kanang naa kay giatiman nga kalag igsuon. Dili kay dugay na kada sa kalimudes, dugay na kada sa simbahan, ikaw pa lang gyapon nagsigig paatiman sa imong pastor.
Dapat katulong ka na, katabang na ka sa pastor igsuon. Dili na nga giatiman ka pa sa pastor, kun dili katabang na ka pag-atiman sa mga tao nga bag-o na pod diya sa simbahan. Mo bitaw na simbahan karon, mo bitaw simbahan nga sa kagubot nganuman wala may mga trabaho. Wa may kalagi-atiman ang resulta, mapandol, gaka-discourage, gakaloy, hindi magsimba nga naman, wala makagatiman. So, lay gani, nakay tao atimanon, nakay kalag atimanon, dili nung makita ng sa simbahan, ang Ginoo na, unsaon nimo nga siya motubo, siya magpalin sa pagpangalagad sa Ginoo, magamit sa Ginoo, o di ba? Hello, di ba? So, 2 verses pa lang tayo, no? Muna ko nimong tanawon pag-isuon, unsa man nga ministry ang gihatag sa Dios nimo. Hello? Unsa man nga ministry gihatag sa Dios nimo, siya may naghatag na sa imo, siya ang magtabang ana sa imo. Muna ayon ang verse 6, busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo magpadayon gayod niya or padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. Pasabot igsoon, ang ministry nga gihatag sa Dios nimo, siya may naghatag na nimo. Siya pud ang magtabang, siya magtabang na sa imo ha. Siya pud mangatag kaalam ni sao na siya mahuman. Siya ang mangitag way para mahimo nimo, maging successful ka sa ministry, ang ministry nga gihatag sa Dios nimo, maging successful. Ang Dios naghatag nimo ug ang Dios pod ang magpa-success ana. Ang importante lang obedience lang ka sa Dios. Manaingon sa kanta ba? Manaingon sa kanta sa seminary ba? He who began a good works in you, He who began a good works in you, He'll be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work, He'll be faithful to complete it in you. Manaingon, siya naghatag ang trabaho sa imo, siya gapon ang magpahuman, ang matabang aron maging accomplish ka, maging successful ka. Ang importante lang kapatid, faithful ka. Gawin mo yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo, and then you are a servant. We have a master. We have a work to do. So, kung di na mo himuon ng trabaho nga gihatag sa Dios nimo, munang wala kay kalinaw, wala kay kalipay. So, usa di ay nga sikreto no nga ang tao malipayon, dagha grasya nga magabot sa kinabuhi kung nadaay ka ni adi ay kay ministry, kabalo ka kon say role nimo sa simbahan. No? Kabalo ka kung say role nimo sa simbahan, nindot kaayo kung ikaw Kristiyano, di ka lang taman sa pagsimba, kung dili na kay role sa simbahan, ug that role ginagawa mo. Lord, hindi ko man to kaya, ano ba tong gagawin ko, hindi ko man to kaya, Lord. But you know what? Kung gagawin mo lang, magpapagamit ka. Ati Tess, ito na, Ati Tess, ikaw talaga yung may kapakanan nito ha. Mo pa'y pagtungan nimo, ganinar ko nagtagalog-tagalog. Ganun ka Tagalog po ko, Ati Tess, ikaw dyan talagang o, diba? Ati Tess, no? Blessed, Pastor Tess Ramirez, blessed evening po. Thank you for watching. Tingala ko ganina ko sig Tagalog. Gaya pam ka nito nga, so tumunga ka na. No, blessed evening po, Pastor. Okay, ano na siya, kapatid? Manay ko nimo tayong pagayo ba? Ang tinuod nga kalipay sa pagpangalagad sa Dios kung naa kay giatiman nga kalag. Kung nabitaw kay gatiman nga kalag sa simbahan, nabitaw kay ministry di sa simbahan, dili na makita ng sayop sa uban. Di ka kabantay nga ang medyas ni pastor balik-balik na lang. Di ka kabantay nga ang sapatos ni pastor balik-balik na lang. Di ka makabantay nga ang karsunis,
ang alot ni pastor, di mo na mabantayan eh. Nga naman, naka-focus ka sa kalag na gipaatiman sa Dios nimo. Kay gusto ka may goal ka, dapat may goal ka, dapat na kay buhaton, may dapat ka ma-accomplish. Yan ang pinaka-focus mo. Lord, ano magagawin ko nito na tao na to? Lord, ano pa gusto ko Panginoon na magiging magaling to mag-preach, magaling to mag-soul-winning, gusto ko may Bible studies. Ano magagawin ko? So kung mayroong kang tao na ayan, ate, no? Kung may tao ka na inaalagaan, hindi ka matitisod sa simbahan, hindi ka maluyahan, hindi ka mapandol, padayon ka nga mga lagad sa Diyos nga naman. May meaning na kasi yung pagsisimba mo. Kumbaga, ito ha, kapatid ha, ito, ito, kalimutan ko eh. Inantok na kasi ako, ate. Blessed evening, no? Kay Ma'am Lorena O. Carrion. No, Ma'am Lorena, blessed evening. Hi, Pastor, good evening. Shout out AMC, no? Apostolic Ministry for Christ, tama ba? From Davao City. Okay, ito na. Kalimut ko. Is what siya rita. Okay, ani na siya, ate. So, ang anong si ate? Kung na kay ministry nga gidala sa simbahan, kung may kalaga na may kalaga na inaalagaan, may tao ka, may kalagang ginaalagaan diya sa simbahan, nung may mga tao ka na inalagaan diyan sa simbahan, kapatid, wala sa vocabulary mo yung kapuyon ka. Wala sa vocabulary mo yung ma-discourage ka. Wala sa vocabulary mo na matisod ka sa isang membro na yan. At saka, kung may tao ka na inalagaan, may mga tao ka na inaalagaan, o may mga kalag ka na inaalagaan, kapatid, hindi mo makikita yung mga mali dyan sa simbahan. Ang makikita mo yung mga pribilehiyo. A privilege to serve God. Hello? Pero kung wala kang tao, wala kang mga tao na inaalagaan, unang-una kapatid, kung nagsisimba lang bitaw jud ka, every Sunday gasimba bitaw ka, inunta ka, bata pa jud kayo ka. Bisan pag 10 years na kang, bisan 50 years ka pang nagsigi og simba. Kahit na 50 years ka pa nagsigig simba, dikon ka sa simbahan, member ka sa worship team, pero wala bitaw kay tao nga inaalagaan, wala bitaw kay ministry sa simbahan, wala bitaw kang tao na inaalagaan na kanabang mga tao ba kauban nimo nga kay pananglitan, may Bible study ka. Kung wala bitaw kay Bible study, kung wala bitaw kay tao na inalagaan diyan sa simbahan, kung wala bitaw kay ministry sa simbahan, inunta ka. Kawawa kay ka until bata ka pa rin. Pero kung may ministry ka diyan sa simbahan, may youth ministry ka, ikaw yung assign sa youth ministry, ikaw yung assign ikaw yung assign sa multimedia ministry, ikaw yung assign sa women's ministry, ikaw yung assign sa mission, ikaw assign sa laymen. Kumbaga kapatid, yung buhay mo so potential sa Diyos kasi ginagamit mo yung buhay mo, yung ability mo, yung talent mo para madasigya yung tao na yan. Ma-encourage yan, magiging potential yan sa bulaton sa Ginoo in the sight of God. Pero kung nagsimba ka lang, every Sunday simba ka lang, tapos uwi ka, kaya nga sabi na Apostle Paul, matagal ka naman nagsisimba, bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Bakit ngayon para bang wala ka lang? Bakit ngayon wala kang nadala? Ikaw pa rin. Kaya nga, alam mo, kung ang tao na wala siyang inaalagaan dyan sa simbahan, dami siyang nakikita na mali dyan sa simbahan. Puro na lang puro critic, pero wala namang nagawa. Pero yung mga tao na may ministry dyan sa simbahan, may mga praise and worship ministry ka, youth ministry ka, visitation ministry ka, alam mo kapatid, hindi ka matitisod. Dili ka maluyahan, di ka ma-discourage, dili ka mapandol, dili makita ang mali diha sa simbahan nga naman. Naka-focus man ka sa goal mo. Naka-focus man ka sa pag-atiman nga kanang tawa na mapadayon sa pagpangalaga Ginoo. Sa man ko nasabtan, ang mga Kristiyano nganong nag-backslide sila, nganong wala na mo simba, nganong wala nagsimba, nganong man tungod kay
walang inaalagaan, kumbaga walay meaning ang ilang pagsimba. Nagsimba man sila para lang sila mga parasite, kain lang ng kain, no? Kain lang ng kain, pagkatapos walang ginagawa. Kagaya sa bulaklak, palaging nilagyan ng fertilizer, inaalagan araw-araw, dinidiligan araw-araw, hindi namumulaklak, bunuti na. Di ba? At saka, mamamatay yun. Muna ikaw nga Kristohanon, kung wala kang inaalagaan dyan sa simbahan, wala kay kalag nga inaalagaan dyan sa simbahan, dali ra kay kamaluyahan, dali ra kay kamapandol, dali ra kay madiscoray, sige ra kag tan-aw sa sayop sa kaubanan sa simbahan, nga naman, wala ka maginagawa. Puro ka lang naman critic. So, ikaw naman nag-critic. Wala ka ngang Bible study. Di ba? Kaya nga, pinagalitan ng may isa simbahan. Malaking simbahan. Sabi na to, yun bang malaking simbahan, tapos pinagalitan yung pastor. Pastor, bakit? Ganito ba't ganun? Dapat, pastor, para sa alagiginan, siguro, pastor, dapat magwali ka. Dapat 11 tapos ka na. 11:15 dapat tapos ka na. Dumating yung tao 10. Diba? Tapos natatawa pa ako, ikaw pa yung mahilig manguriksyon sa pastor, yung pastor pinapastoran mo pa. Wala ka ngang Bible study eh. Wala ka ngang Bible study kahit isa eh. Wala ka ngang devotion sa bahay mo eh. Wala ka ngang visitation sa kasama mo sa pananampalataya. Wala ka ngang Bible study, hindi ka pa nga nag-soul winning, tapos grabe ka mag-correction sa pastor. Hello. Ang pastor man, wala nang panahon sa mga anak niya, wala nang panahon diyan wala nang panahon sa sarili niya, wala nang panahon, grabe yung trabaho niya para sa expansion of the kingdom of God. Yung pastor yung kawawa eh. Pagalitan pa sa membro. Pastor, bakit ganito, ba't ganun? Ikaw ang ginagawa mo. Kaya nga yung pinagsabihan yung pastor isa, pinagalitan ko rin isang deacon ka? Oo, pastor. Tapos, bakit mo pinagalitan si pastor? Kasi pastor, si pastor, ito yun. Ganito si pastor. Sagot ko man, ikaw, deacon ka, no? Oo, pastor. May Bible study ka ba? Kahit 3 Bible study a week meron ka ba? Pastor, hindi ko naman gawain yan. Kasi, may trabaho din ako eh. Bakit nag-correction ka? Alam mo, kung ang tao walang ginagawa sa simbahan, o ang tao yung walang ministry, wala bito'y kalag na dala des Ginoo, daghan kay kag makita nga sayop sa simbahan. Pero kung may ministry ka dinadala, ay walay landong sa imo sa pagbackslide, sa pagtanaw sa sayop niya, nga naman. Busy manggug ka sa pagsulwining, busy ka nga na kay madala sa Ginoo, matiman, mabaptize, tapos mainaw kabalo na magampo, mawali na mo sulwining na, o di ba? Yan ang focus mo eh. Pero yung mga taong walang ginagawa ay si pastor ito, tapos yung mga anak ni pastor, talagang mga pasawi na bata na yan. Yung isa na yan, grabe yan. Si pastor ang palagi nakikita, hindi nakita yung sarili kasi walang ginagawa. Di ba? So, walang ginagawa. Dalawang verse lang tayo eh. Antok na rin ako, Tites. Kahapon, glory to God kita, Matites, glory to God kahapon, the ilang tao kaya yon, siguro large gathering sa munisipyo, daming tao, sobra, mga 3-5 libo, tapos privilege tayo nagpa-pray, di ba, glory to God, 4 minutes yung prayer. Kaya nga, ako naman na pastor, walang shadow. Hindi mo wala yan sa vocabulary ng buhay ko na aloyahan, tapos magundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Hello. Kasi may inalagad may goal tayo eh. Tingnan mo sa nagyabang. Tingnan mo sa tawag doon, outline. Ano tawag yun, ate? Yung account ko timeline, outline. Yun, di ba? So, glory to God eh. Dapat kapatid, una-una, huwag mong kalimutan, servant ka. May master ka. At saka,
May pinapagawa ang Diyos sa'yo. May assignment na pinapagawa ang Diyos sa'yo. May gawain ka. Dapat alamin mo kung ano ka ba, ano ba ang silbi mo diyan sa simbahan. Nagawa mo ba o hindi? Nagawa mo ba yun o hindi? Hello? Doon mo makikita. 'Di ba? Kung may ginagawa ka, may ministry ka dito sa simbahan, pasalamat ka kasi talagang potential ka, talagang gamit ka sa Ginoo. Pero kung nagsimba ka lang every Sunday, pagkatapos uwi, ay, inunta ka. Di ka tatagal dyan sa simbahan, talagang aalis ka dyan kasi parang wala naman akong silbi dito, para bang yung mga pastor dyan, yung membro na yan, mga plastic yan sila, mga hipokrito yan sila, yan ang nakita mo kasi wala kang inaalagaan na kalag sa tao. Munang dali ra kay nimo dali ra kay kamaundang sa pagpangalaga sa Ginoo, kay simbahay, absent ka naman, wala man kay paki sa simbahan. Di ba? Kumusta ka ang tanong? Ano bang ministry mo diyan sa simbahan? Kung may ministra ka, pasalamatan mo sa Panginoon kasi hindi ka lang nagsisimba, kundi ginagamit ka ng Diyos, yung talent mo, yung life mo, yung lakas mo, yung ability mo, lahat ng meron sa'yo, ginagamit mo sa Panginoon. At dahil sa pagpagamit mo sa Panginoon, dahil sa buhay mo, dami ang naligtas, dami ang nag-grow, daming nagiging potential sa Panginoon using you. Pero kung nagsimba ka lang every Sunday, wala kang ginagawa, wala kang ginadala nga kalag sa simbahan, ay may pagmangundang takapoy. Dagang kay mga sabi sa simbahan, mga hipokrito man na sila doon sa simbahan. Ay, mga plastic man yan, meron magkanta-kanta, pero grabe na sila. Yan ang nakikita mo eh. Sulwining gani. Bible study gani. Imbitaha gani sa siman. Pag magsimba, dasiga pagayo. Pag mabaptize yan, grabe no kalipay. Pag mag-special number yan, grabe. Pag mag-sulwining yan, grabe, sarap sa puso. So wala sa kinabuhi nimo ang magluya-luya, ang ma-discourage. Kahit na grabe, talagang sobrang hirap, kagaya ngayon, buong kahapon, the whole day ko kahapon, tapos ngayon, habang nagwali ko, makatugon kay ko. Pero gulat ka, ang lakas-lakas ko pa. Ang lakas lang mo na nga. O dili jud kaluyahan, bisag sa kago the whole day nga trabaho, dili kaluyahan nga naman tungod kay may goal man ka. May goal man ka, lipay kay ka, pero katong Kristiyano nga walay goal, wala bitoy kalag dinadala. Undang. Chismis. Okay, so blessed be si Dimnino kanatong tanan. No, glory to God jud, no. At ita, salamat sa Ginoo, no. So glory to God igsoon na mga kapatid. Thank you. Dapat i-pray mo, Lord, ano ba ang ministry ko sa simbahan? Ano bang ipapagawa mo sa akin dan sa simbahan? Gamitin mo naman ako, Lord. Kayo naman na may ministry na gihatag ang Ginoo mo, ha, Lord. Salamat imong gitagan, tabangi ko nga mahimo ko nga kung ginamay mo example sila kabalo unsay gusto mo sila, Lord, gitudlo nako sa ilaha. O di ba? Sarap sa puso 'yan. Wala na aninos imo nga luyahan ka pa nga naman, ikaw mismo nakikita mo na may accomplishment ka. Yung mga tao na inaalagaan mo, sila rin may inaalagaan na rin. Nagsuluining na rin. Ginagawa na rin nila yung ginagawa mo. Nag-preach na rin, nagsulwining na rin, nagsimba na rin. Ikaw, Lord, I want more pag yun. Gamita pag dagan pang kalag, billion souls, Lord, gamita ko. Diba? Yan ang sikreto sa happy life, a peaceful life, abundant blessings. Ang pagbuhat sa ministry, dapat tanawin mo kung unsay ministry gihatag sinusimuha. Buhatan na. Okay? Let's pray. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, is Holy Spirit, salamat Ginoo Lord, din ang kagabion, ikaw naguban ka na, Father God, in Jesus' name. Ug salamat Lord, tong kay walay buhat, Ginoo kay makarabot ka na, Father God, in Jesus' name. Hallelujah, Father God, salamat din kay Lord. Imo makanang Father God, Lord, naagi ministry. Nakay gipabuhat ka namong tanan, ug salamat Father God, Lord, amo kining paggawaton, Father Lord, di lang igor mi sa pagsimba Ginoo. Kung Lord Ginoo, kung dili Lord amo kining Ginoo, Lord, imo gigamit mightily.
Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor. Lord, sa tanang viewers and listeners in Jesus' name, Lord, abundant blessings to them. Whatever their hearts desire, Ginoo, Lord, imo na ginahatag, Father God, in Jesus' name, Lord, dili sila magkasakit, in Jesus' name, Lord, abundant sila sa panalangin, Father God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, Lord, sa tanang mga viewers and listeners, Ginoo, nga nagsupport ng balaton, Father, in Jesus' name, Lord, they are millionaire, billionaire in Jesus' name. Thank you, Father God, sa Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. No? So, blessed evening, no, kanatong tanan. No, salamat dito sa Inigson. Antok na ako. Glory to God. Etes, salamat. No, ugma na mga dawa, alas 7 mo sa alas 8. God bless, blessed evening kanatong tanan. No, kay Pastor Atas Ramirez, blessed evening. No, kay Ma'am Lorena O. Carion, blessed evening. And then also, no, kay Bishop Rolando Jr. Alosila, blessed evening. And then kay Honorable Modi Cotijo, Asingwa Cotijo, blessed evening. No, and then kay Ma'am Ana Dimiar Guanzon, blessed evening. And then kay Junalyn Cambal, blessed evening. No, kay Ma'am Jasmine Frost, or kay Pastora Jasmine Dan, thank you for watching. And then kay Ma'am Lilani Agudo, thank you for watching. Then kay Sir Joel Lastimosa, blessed evening. And then also kay Sis Ria, Pastora Ria Kinatad Canrigas, blessed evening. And then kay Janet, no, Mahal, blessed evening. Thank you for watching. Antok na talaga ako. No, siguro sa pagod. Okay, good night, blessed night.